Miss Geneva, nasabi Yes. niyo na may scoliosis kayo. Ako din po may scoliosis. Scoliosis ba tawag dyan? Kala ko Hindi ngongo ba ka lang. ngongo? Scoliosis kayo, scoliosis. Nakukuha pa yun sa scoliosis? Yung ano? Yun yung ano, parang evolve. yung ano mo, yung spinal Oo. cord mo. Ang question ko po, anong side po kayo natutulog? Side A o side B? Sa kaliwa ako. Kaliwa. May ganun Pero kung Ah, may kanan ganun. ako, dahil yung sa akin nandito sa kaliwa, may una na nilalagay sa ilalim ng arm para hindi siya mangawit. Kasi nangangawit eh, di ba? Oo. Tapos yung boses mo nag-iiba rin. Oh, kaya Minsan siguro, kaya minsan siguro malaki, tapos maliit, di ba? Or ngongo. Yung dahan po, nangungo ako eh. The Pod Network Entertainment. Okay lang po. Wala po kami problema sa mga sponsor. Oo, Wala po kasing sponsor tong palabas na ito. Baka mag-sponsor yan. Magka-sponsor na. Oh. By the way, salamat sa food sponsor natin. Uy, meron? Meron Oo pala. naman. Wings88 Main. Ang Facebook page niya, facebook.com/Wings88 Restaurant Main PH. Oh, sarap na. Oo. Okay yung wings nila, walang putok. Walang putok nga. Kili-kili yun, di ba? Oo nga. Linis. Oh, pati yung vegan nating staff kumain eh. Sarap daw. Nainggit si Kevin. Nainggit si Kevin. Wala namang ganyan. Nilagay niya Wala isang daw putok. kili-kili doon sa... Nilagay, kinabit niya yung isang wing sa kanyang... Ano ka ba? Welcome to the Hulpas! Episode 865. Exclusive. On Spotify and YouTube. Sige, kayo yan. Sige. Ayos ba? Oh, syempre. yan ang Ipasa mo na kay intro Ryan natin. Rems. Oh, Rems, ikaw na ang mag-intro sa ating guest. None other than Isa pa. sige, ulitin natin. Oh, sige. Walang iba kundi ang paborito kong singer mula nung ako is 12 years old. Isa pa. Nautal ka. Isa pa. Sige. Pinapakilala po ang paborito kong singer mula nung ako ay 12 years old. The one and only Orig Smoky Mountain Batch 1 Geneva Cruise. Yan. Hey, hello everyone. Hello sa Hello. inyong lahat, mga cool pals at sa inyong studio audience. Oy, by the way, 12 lang din ako noon nung sumikat yung Smoky Mountain. So, okay lang. I'm not offended at all. Kasabayan. Oo, mga batang 80s, Bata kasabayan rin kami. natin. Oh, 90s talaga. Kasi walang group ng mga batang singer that time eh. So nung bata din ako, 80s kid ako, 79 ako pinanganak eh. So parang yun yung representation mo na may parang, oy, sila yung kabataan na. Youth ba? Diba? Oo. Kami yung... nung na-discover kami ni Mr. Ryan Cayabyab, malaking deal yun para sa amin. Kasi mga bata lang kaming makukulit. Gusto lang namin kumanta. So, I'm glad that we were able to inspire a lot of yung mga kabataan ng time na yun. Parang kayo po ang Mickey Mouse Club noong... Parang ganun. Medyo, Sila Britney ganun Spears. nga. Yun na yung Mickey equivalent. Mouse na yagit kasi. At si Mr. Ryan okay, kaya man. biyab si Mickey Mouse. Hi, Tito Ryan! Audition po ba yan para makapag-Smoky Mountain? Nag-audition kami. Mahaba ba? Out of mga 500 kids all over the Philippines, wala pa rin bang internet noon. So, merong TV, tsaka radio, at tsaka newspapers. So, nung nabasa nung tita ko yung newspaper sa Philippine Star yata yun, sabi niya, Genevieve, look, merong audition si Ryan Cayabyab. Sabi niya, I want you to audition. So, I go, okay. So, that's what happened. Ano pong audition piece niyo nun? One moment in time. Kasi ano yun SEA Games yata. Basta lahat ng, oh my gosh, nung narinig ko yung mga tao before me, lahat, one moment in time ang kinanta. So sabi ko, hindi ko alam what's gonna happen. I just had to do it, kumbaga parang my way, diba? And bahala na si God. And yun, napili ako. And naging isa ko sa
isang babae lang sa grupo ng 3 lalaki. So, and we were trained by the maestro ng isang buwan. 8 kami lahat noon, 4 girls and 4 boys. And yun, trim down nila into 4 and ako yung isa doon. That's what happened. Nagalit na po ba si Mr. Ryan kay Yab-Yab? Oo, ayaw niya ng pagtrabaho. Pagsasabihan talaga niya kami na, wag muna kayo maglaro. Parang ganun. Seryoso lang, but never nag-raise ng voice. Gandang example talaga yung national artist for music natin. Talaga, ang dami niyang tinuro sa aming mabuti. Hindi lang kalokohan. Minsan, oo. Magloloko yun, ganyan. He's so fun, yeah. He's a funny guy and he's super cool. Si Jeffrey Hidalgo, yung isang kasama ko, sabi niya, Tito Ryan, paano yung mag-Viva Max ako? Director ako. Tsaka, sabi ni Tito Ryan sa kanya, matatanda na kayo, gawin niyo ang gusto niyong gawin. So, ganun siya ka-cool, diba? Minsan kala mo magmumura na si Mr. Ryan kay Yab-Yab. Anak ng Pasig naman. May memory lang ako ni Miss Geneva. Yung mga kaklase ko dati, tsaka ibang high school, ginagaya yung buhok niya. Ay, oo, yung ganun. Yung dito sa gilid. Oo, maraming ang ganun, mga pamangkin kong babae, ganun din. Oo, diba? Oo, kakaibang pagiging trendsetter din. Pag ganun ba, madaling masabunutan? Actually, ang nanay ko nagpauso noon. Sabi niya ganun ang gawin sa album. Pero, my gosh, yung mata ko medyo malaki naman. Pero pag nanay ko, sinikipan niyang ganun, talagang nagiging sinita talaga ako. Ang higpit talaga. Tapos di ako makapag-isip. Pero nakakanta naman ako, so okay lang. Diba? Yun ang importante. Sabi po dito, born in Gagalangin, Tondo That daw is kayo. correct. Tondo girl talaga. I was born and raised in Gagalangin, Tondo, Manila. And went to school there hanggang high school sa St. Joseph's School. So, familiar po kayo dun sa Smoky Mountain kasi dun yun eh. Yes, very, very familiar. Kasi doon kami sa Tierra Cruz compound. Kasi doon talaga yung mga great-grandfather namin tsaka yung mga lolo namin. May isang compound doon na may 6 na mga bahay, kumbaga. Tapos may basketball court, may handball court. Ganda ng youth, ng childhood namin. Pero, yun, doon ako lumaki. Paglabas namin, pag hinahatid kami doon sa Catholic school kung saan ako nag-aral, nakita ko yung mga batang nagpupush ng kariton. So, very talaga, kumbaga yung puso ko talaga nandun sa pagtulong sa mga kapwa natin kasi nakita ko first hand kung paano yung mga tao mabuhay doon. But they lived a wonderful life. They were happy. Alam mo yun, noon kasi, di ba, may Smoky Mountain pa. Ngayon kasi wala na di ba? Parang condo na siya ata ngayon. Parang tama ba yun? Sana pinatira na lang yung mga bata doon, di ba? Pero baka hindi, syempre. Baka pinagkakitaan din, di ba? Paano po kayo lumaki nun na kasi paano binabalance yung nag-showbiz na kayo and then nakakapaglaro pa ba kayo kasama ng mga nagkakariton? Hindi kami talaga nakapaglaro with yung mga nagkakarito. Nakikita lang namin sila. Tapos minsan tumutulong kami. Meron kaming binibigay na mga trash na pwede nilang ibenta. Pero yun nga, I live with around my cousins din. So mga tito, tita. So ang dami ko talagang kalaro na mga kaedad ko na hindi talaga nagkulang yung childhood ko. So, and also, nung naging celebrity na, syempre, di ba, pinupuntahan ako ng ibang mga fans na doon, alam na nila na doon. And yung family ko, parang kailangan i-protect din yung privacy. So, nag-move na kami sa bandang Green Hills na, kung saan ako lumipat din ng eskwela. Paano pumupunta yung mga sumisigaw ba sila? Geneva! Hindi, kasi nasa loob yun eh. Kumbaga parang may eskinita muna na medyo mahaba bago ka makapunta doon sa apartments. Tsaka doon sa compound. So, nasa medyo dulo yun. So, hindi sila makakapasok ng ganon lang. Tapos marami akong tito talaga. Pag may manliliyo sa akin. May mga siga kayong tito kasi Tondo yun eh. Nananakot lang sila. As in, kunyari, iinuman sila kunyari doon sa table. Tapos may bilog sila or whatever. Tapos may isang artista na lalaki na pumasok. Action star. Alam mo, tagay muna dyan. Tagay muna dyan. Ito namang artista na to.
"Oh, sige po, tagay. Inom naman siya. Tinitignan lang nila kung, alam mo yun. Kasi syempre, baka maarte or ano, naku, ayaw nila ng ganun. Gusto nila mabait. Tapos napansin mo, no, siya lang yung natagay, yung artista lang. Actually, siya lang. Oo. Nagloloko lang yung mga tito ko. Pero Tagasala eh. ganun sila, sobrang protective at saka loving. Kumbaga, kahit sabihin mo tondo, diba? Very sheltered pa rin kaming magkakapatid. Kasi 4 kaming mga babae na magkakapatid. Ako yung ate. So, puro babae. Alam niyo na kung anong ginawa ng tatay ko nung bata-bata siya. Diba? Medyo playboy na musikero. Yan ang... Nako. Yan ang Napaawak curse. sa kanya. Ganun talaga, pagwapo at mestizo, I guess. But, yeah. So, yun. Yung Yun ang ligawan, only girl sa group na may 3 boys. Nandigaw din ba sa iyo yung 3 boys na yan kasama mo sa Smokey? Oo, naligaw silang Kasi lahat. iba-ibang school yan. Si, Yes, Ateneo, Philippine Science High School. si Jeffrey Hidalgo ba? Jeffrey yung Philippine Science. So, kamusta naman ang... Mga nerds na... mga nerds Sinong na pinaka-nerd mababayat. sa dalawa? Si Kasi Philippine Tony High. Lambino, yung Ateneo. Very smart guy, pero very charming. Si James Coronel, yung may mahabang buhok. Ano yun? St. Rita College, I think. Ginaya ko yung dati sa song, may song hits Si ako James? nun eh. Dati. May kulay. So syempre, dahil elementary yun, ginupitan ako, syempre. Ikaw lang nagupit. Ginupitan daw siya. Ginupitan ako ng teacher kasi bawal yun eh. Yung gel. Ginupit niya yung mahaba. Bawal kasi sa school, pero ginaya ko lang sa song hits yun eh. Yun. Pero ng gel, nauso yun talaga, di ba? stick Tapos eh. yung costume namin, di ba? Yun yung mga may toothbrush, may panyo, yung mga pwede mong makuha sa Smoky Mountain talaga. Janitor fish. Oh, Wala may toothbrush talaga. Wala. Ako yung ikaw ko sinulid eh. Ako gumawa, alambre lang yung ginamit ko, tapos pinasok ko sa tenga ko. Kaya ang laki tuloy ng butas ng tenga ko kasi alambre na mga kapal eh. Pero ano rin yung ginaya rin ng mga kabataan ng time na yun. It was really fun. Iba yung time noon. Alam ko Yung hairstyle ba ni Miss Geneva, ginaya mo rin? Feeling ko. Hair, Pwede yung ganun yun eh. Pero pwede niya pang gayahin. Pwede niya gayahin. Isang Kaya next episode. Sana may isang episode tayo na nakaganong Ay, ba? mamaya, pa-picture tayo na gaya na nakaganon siya. Ayun na. Wala lang akong marunong nun. May bigote siya kumalabas. Astig yun. For context lang, Miss Geneva, si Ryan, kayo po ang long time crush ni Miss ni Ryan. Thank you. Thank you. Yung may song hits dati na Oy, marami. hindi pa usapan. Ayan. Sasabihin niyo yung kung paano niya. And then, syempre, bibili namin yung may Smoky Mountain, gano'n. Kasi sobrang sikat sila dati. Tapos, lalaking-lalaki ka, pag idol mo si James Coronel. Talaga, Siya ba yung bad boy? Bad boy Yes, talaga, siya yung parang... bad boy. Para Robin Padilla na hindi mo maintindihan, ano? Parang ang vibe niya para siyang si Mark ng Voltes 5. Parang. Ganun. Ako, crush ko yun si Mark ng Voltes. Diba? Alam mo, nakakatawa, no? Fan si Rems ng Smoky Mountains. Tapos later in his life, fan naman siya ng smokes. Smoke sa mountain. At saka Smoke sa mountain. Mountain na yung mga roaches niya. Kumukuha na smoke sa mountain. Maganda. Pwede yun, pwede yun. Ganda. Miss Geneva, dun sa tatlo na nanligaw sa inyo, may sinagot ka ba dun? Ano lang kami, 13, 14 eh. So, hindi. Pero crush ko nga yung isa. Si James. So, yeah. So, it was like young love, sweet love, full of respect. Alam mo yung talagang, ano lang, parang hawakan ka lang sa kamay. Ganun lang. Very wholesome. Very wholesome. So, pinainom din siya ng mga tito mo. Sabing ganun, lasang pasig. Hindi niya na inabutan yun yung ano. So, nakalipat na kami nun sa P. Guevara. So, may tatlong, isa bad boy, isa nerd. Yung isa nerd, science nerd. Yung isa, Konyo, parang... Theater ba Konyotic na... theater. Yung dalawa, si Jeffrey tsaka si Tony kasi Ateneo Boys Choir. So, elementary doon. Si Jeffrey lumipat ng Philippine Science nung high school. So, yeah. And then, nagulat na lang ako na itong si Tony Lambino na taga Ateneo, bumabaril-baril at tapos
bumabaliktad-baliktad dun sa Air Force daw siya. Sabi ko, teka muna, anong nangyari? Dati, parang hiyain mo, tapos Inglesero ka lang, ganyan. Tapos ngayon, cool ka. Medyo madadapa-dapa pa nga siya dahil hindi siya ganun kagaling sumayaw noon. Train lang siya. So, sabi niya, Air Force ako, reservist ako. Talaga? Pwede ba sumali dyan? So, yun yung reason bakit din nag-Air Force Reserve ako nung 2022. So, kasi nga gustong-gusto ko talaga yung bumabaril, gusto ko yung Paano yung tumatalo ng process? eroplano. Like, how do you apply? Well, nagpatulong ako sa kanya. Pwede naman kasi hanggang 60 years old to be a reservist. Kasi kami yung reserve pagka kunyari may mga bagyo, may mga baha, alam mo yung ganon, kami yung mga tumutulong. And then syempre, in the future, sana hindi naman mangyari kung magkaroon ng gera, di ba? Volunteers naman kami, pero ako kasi yung tipong tao na gagawin ko yan for my love for the country, di ba? Pero syempre, depende yan kung anong klase gera ba to. Di ba? Hindi rin Singing naman. contest na lang, no? Mas malaking touch si Tony Lambing, no? Palakasan Si na lang Geneva, ng boses, no? Para umalis yung mga kalaban, gano'n na lang. But, Yes. pwede kailangan mag-klase ka. So, may online classes. Yung iba, pwede rin na, yun nga, in person for, for a month ginawa namin. Pandemic kasi nung pumasok ako. Pandemic. So, it was online. Tapos nun, may ROTC ngayon. Diba? May ROTC. Tinatry nila ibalik talaga. Pero may ROTC na ginawa namin. And then, 4 na araw sa bundok. Yun talaga yung, sinabi ko sa kanila, please, I gusto ko kasi, mga kaklase ko, syempre, kung kilala ka, kailangan maging good example ka eh. Diba? May scoliosis ako, mas grabe yung dati. Hindi pa kasi ako nagbubuhat masyado nun kasi ngayon, I really train hard, so, ginawa ko lahat yun. Sumakit talaga yung likod ko dahil dala-dala namin yung M16 at saka yung backpack namin. And, but I was able to graduate and, alam ko na hindi ako nandaya kaya sobrang proud ako sa sarili ko. And nakita ng mga kaklase ko na ganun ang ginawa ko despite of akala ng mga tao na diva ako and all that. I grew up in Tondo, Manila. I mean, I will never forget my roots, diba? So, yun. Sa pag-handle ng, si Roger. Miss Geneva, nasabi nyo na may scoliosis kayo. Ako din po may scoliosis. Scoliosis ba tawag dyan? Kala ko ngongo ka lang. Scoliosis, pero di na scoliosis. Nakukuha pa yun sa scoliosis? Yung Yun yung parang tabi evolve. yung spinal cord mo. Ang question ko po, anong side po kayo natutulog? Side A o side B? Sa kaliwa ako. Kaliwa. May ganun Pero kung kanan ako, dahil yung sa akin nandito sa kaliwa, may una na nilalagay sa ilalim ng arm para hindi siya mangawit kasi nangangawit di ba? Tapos yung boses mo nag-iiba rin. Kaya minsan siguro malaki, tapos maliit, di ba? Yung dahan po, nangungo ako eh. Anong side ka ba natutulog kasi? Side B ako eh. Dapat side A. Dapat side A. Side A. Para hindi ka mangungo. Yan. Tsaka yung una nito, nakatakip sa mukha eh. Mahirap nga yun. Yung asawa niya yung nagtatakip. Mahirap huminga nun. Kaya magiging ganyan yung voice mo. Pero I'm sure mataas boss mo. Kanta ka nga. Ayan. Ang paling naman. Tama na, okay. Tama ka na naman. I mean, Alam mo, araw sa labas. Amaya, sakto na. Hindi naman natin kailangan ganun ka-inclusive palagi para indulge si Roger. Oo nga. Yan ang team song ng Despicable Me. Favorite ko. Igayahin mo na. Gayahin mo na. Paling naman. Aray ko. Miss G, Yes. Nung nag-start ka sa Smoky Mountain, mayroon bang singer na you look up to or Oh yung my God, tinatry? yes. Sa local? Lea Salonga, Lea ang favorite ko Salonga. talaga. Lea Salonga and Gary V. Yung dalawa na yun. Si Lea Salonga, nung nag-Miss Saigon siya, pinuntahan namin siya sa London. Nung Smoky Mountain, dinala kami doon ni Mr. Ryan Cayabyab, tsaka nung American producer namin. Nag-perform din kami sa New York sa UNICEF World Summit for Children
So kami nag-represent para sa Pilipinas at saka din sa Jakarta, Indonesia. So anyway, going back to yung London, doon ko na-meet si Lea for the first time. So talagang starstruck ako. Bago lang ako, di ba? Hindi ko naman feeling celebrity ako. Alam mo yun, isa lang akong bata na gusto kumanta. Tapos nandun yung idol mo. Katabi mo, alam mo may picture ako na nakatanga lang talaga ako. Alam mo yun? Nag-advise ba siya? Grabe. Nagbigay siya ng advice? Hindi, ang sinabi niya kay Mr. C before was, sabi niya, I love the song kay Lan. Sabi niya, I love her voice. So talagang syempre natunaw talaga ako, di ba? And big thing yun for me. Kasi syempre, idol ko. Yun. Until now, idol niyo pa din. Oo, one of the best singers that this country, you know. Magkakaroon siya ng star sa Hollywood, di ba? Yes, actually meron na. Meron na. Tsaka alam naman natin, ang dami naman niyang kinanta na sa Disney lang, di ba? So talagang international. And then, kakapanood ko pa lang siya, Into the Woods na musical. Ay, oo. Ang galing niya kasi talagang sa kanya boses eh. Yung boses na crystal clear, yung voice niya. Alam mo yun, napakaganda pakinggan sa sa tenga. Kaya pong gayahin ni Roger. Sige nga, halika. A whole new world. A whole new world. Whole new world! Hindi, ikaw yung sandali! Ako yung babae! Sorry. Sandali. Siya yung parot eh. Sino ba yung prince? Teka muna. Ikaw ba si Leia o ako? Kayo po Parang yung prince. bumusina eh. Sandali lang. Ayan. Di ba lagi nating pinagyayabang dito yung arroz caldo tsaka yung lomi? Yung kinakain ni Kapitan. Oo, doon yan mabibili sa The Atrium, yung gitna nung Century Park Hotel Manila. Alam mo ba ang tawag dyan? The Classy Tambay Spot. Yayamanin pare pag diyan ka nagmerienda. Diyan nagsasampalan yung mga mayayaman. Oo. Hindi naman. Alam mo, nakita ko bago sampalin, inikot mo na yung wine eh. Wine, coffee, long chikahan sessions at sampalan sessions. Oo nga. Diyan Pero, nyo gawin yan sa The Atrium. oo, meron ding tumutugtog dyan. May music. Piano. Saka networking, pwede yung gawin dyan. Pwede. Kahit anong network, ABS-CBN, GMA. Yan. Welcome na welcome dyan. At lalo na pag ikay Cool Pals Patreon dahil meron kang 20% off sa The Atrium. Mararanasan mo na maging PWD Ready for stand up. or senior citizen. A whole new world. Oh, new world. A dazzling place I never knew. But when I way up here, Mali na to. hindi. Ako yung mali. Ako mali tono ko. Sorry. Okay na po. Sige, mamaya na lang ulit. Naintindihan ko na. Hindi kasi kumanta yung parot doon. Anong pangalan ng parot? Iago ba? Iago. Yung kasama nung salbahe. Yun, no? Iago. Pero kaya mo magparot na voice. Uwak yan eh. Para sumuka. Para lasing na sumuka eh. Uwak eh. Ganda. Ang ganda. Parang ang bait. Para may sinugod kang tao. Ayun. I guess siya yung princess. Yeah. Okay. Ano po ang mga common misconceptions kay sa inyo, Miss Geneva? Kasi for context lang Yes. kasi nung bata ako, kayo ang least favorite ng mga pinsan ko sa mga cruise. Talaga ba? Sabi ko, bakit? Hindi, parang ang gusto nila ay si Cheryl? Donna Oo. Cruz. Oo. Kasi parang laging pinagpipit kayo na tatlong, di ba? Geneva, Cheryl, and Donna. Ayan. So, anong madalas na misconception sa inyo? Akala nila sobrang sosyal, maarte, mataray. O kasi may RBF face yata ako minsan. Alam mo yung resting bitch face. Okay lang, wala akong magagawa sa pagmumukha ko. But, okay lang naman. Sabi ko nga, kung makasama ako ng mga tao, for at least 15 minutes, they're able to talk to me, then they will know what kind of a person I am. Diba? So, kaya ang hirap din na biglang mag-judge ka na lang sa itsura, diba? Sometimes you talk to a person and then you feel like, medyo
medyo a-hole, diba? Or bitch, diba? But they don't know that until they get to talk to the person, diba? And doon mo mararamdaman yung energy kasi lahat naman tayo energy lang diba? So, yun. Mas one of the boys po ba kayo? Kesa... Oo, mas marami akong mga kaibigan noon growing up na mga lalaki. Kasi parang sa akin noon, parang mas madali na parang mas very totoo. Mas totoo yung mga lalaki. Kahit yung mga kaibigan ko, yung best friend ko nung high school ako, yun nga, lalaki rin, pinoprotect ako, tapos diretso ka lang pag may problema ka, sasabihin ko sa mga kaibigan ko, and tutulungan nila ako, lalo na kung boy problems, may mga crush, diba, diretso lang sila. Pero I grew up with my cousins also, kasi pare-pareho kami halos sa mga age. And, yun, iba rin, ang saya din. So, anong usual banding nyo pag magkakasama kayo? Kasi halos musikero kayo lahat kumakanta talaga kami. Si Donna, ako, tsaka si Glenda, isa rin singer. Kami yung mag-best friends yung bata kami. As in, sanay kami, Dal Cruz nga kami, pinapaakit kami sa table, papakantahin kami ng mga bata pa lang kami. Si Roger din, Roger. Akit. Nahulog ako So, wag naman ngayon. Iba ito. Sino po sa inyo yung pinakamagaling sa Chinese garter? Actually, you know what? Oo nga, hindi ako masyadong magaling nun. I think si Donna yun, si Donna magaling. Okay. Pico, yan din, mga pating-tero, patagaw ampung, na nagdugo yung ulo ko isang beses dahil sa ilalim ako ng aircon nagtago. Di ba may patsusok doon yung mga corners, di ba? Paglabas, boom! Ayla, duguan, di ba? Bike! Lagi kami nagbibisikleta noon sa around the neighborhood sa Pilar, sa Las Piñas. So, yun. Sa angkan po ba ng Cruz may nagkagalis na? Tanong mo. Hindi kasi... Parang wala sa questionnaire yun. Parang wala sa Magandang question. Magandang question yan. Pero muntik na siguro magkagalis. Hindi. Because nag-ano kami, di ba uso dati yung mga BMX na bike, tapos yung meron kang tinutuntungan sa likod para sumakay ka, no? Yung pinsan ko, si Mimi, inandar niya nang hindi pa ako fully nakasakay. So, nagasgas yung likod ng thigh ko. As in, ramdam ko talaga ang laki, nilalangaw siya, dinala ako sa, yun na yung pinaka-close sa galis. So, kasi kasi kayo, di ba, puro artista, kailangan aalagaan, lalo na ng mga nanay, di ba? Uy, hindi ka pwedeng dapuan ng lamok. Hindi, nanay ganun talaga kahit di ka artista. Para kang artista sa paningin ng nanay. Well, Ganyan yung talaga. nanay nito. kagalis ka! Okay, parang flawless naman siya eh. Yung boses na lang, character lang. Ipapakita po ni Ryan Rex kung gano'n siya. Ito na. Wow! Opo. Ito sa inyo na. Sa inyo na po yan. Opo, sa inyo. Apo, tingin na po. Yan. Ay, ang ganda. Hindi lang kasi halata Kasama ko yung anak ko na 11 years old. Uso naman yata to eh. May baby na ganito na parang binigyan niya ako. Nabubo yata. Labubu. Labubu. Kala ko na parbo. Lababu. Lababu. Naparbo. Rems, bilang crush mo si Nako. Miss Geneva, Yun. Simula na meron sentence ka ba talaga. mga burning questions sa kanya na gusto mong malaman? Ayan, let's go. Ano pag pipiliin ka ng gitara? Sa banda po niya. Okay. Pwede na ba natin ipa-t-shirt yan? Ano? Tutuloy ko ba yan? Tuloy mo. Sige, Baka tuloy may mo. sagot si Miss Kunwari pag Geneva. papipiliin ka ng guitar for your life, Fernando o RJ? Aray. Di ba pwede Taylor? Hindi siya Fernando or RJ? Di ba local yun? Yun. Fernando. Wow! Yan. Fernando na lang, pero gusto ko Taylor. Yan, gusto ko yan. Gusto ko yan. At saka, mas classical guitar kasi. Acoustic, ganyan. Yung papa ko, gitarista. Magaling na gitarista. Electric guitar yung kanya. So, yun. I grew up talagang naririnig ko, tutugtog siya talaga. Minsan kahit tayo na lang, 'di ba, sa bahay pag gusto mo lang gumawa. Ako pag gusto mo gumawa ng kanta,
kinukuha ko yung gitara talaga. Kasi, alam mo na, yung mga madadaling mga chord na D, G, A, yung mga na, alam ko yung ex ko kasi, si Paco Arespacochaga, ginawa niya sa intro voice yung Line to Heaven, D, G, A, ano lang yun. D-A-G-A. O, D-A-G. Ang dali-dali. So, pag nilaro mo lang, pinagpalit-palit mo lang yung mga yan, meron ka ng melody na mas ma-form, na mas madaling kantahin ng mga tao. Diba? Kesa bulaklak pa na mga tunog ng korde, diba? Hanggang ngayon po ba ay gumagawa pa rin kayo ng kanta? Oo, gumawa. Ang last song ko na ginawa ko, na ni-release ko, is a Christmas song. Very first Christmas song na ginawa ko yun sa buhay ko. And pangarap ko rin talaga yun dahil I love Christmas. I love Christmas time. And alam ko, at least, pwede siyang pakinggan every Christmas. Pero syempre, love song pa rin. It's called When Christmas Comes. Ayun. Ang magpapasko na, lalabas na si Jose Marichan. Malapit na. Anong pinaka-memorable na Christmas memory ninyo na... Ay, marami. Ang paborito ko, yung growing up, yung nanay at tatay ko kasi, bumibili sila ng mga bagong damit at sapatos na kami ang pwedeng mamili every Christmas lang. So, pupunta kami sa COD. Ewan ko kung alam Uy, yun. yan. So, oo. Kasi doon, pag Christmas, Animatronics. may lumalabas na mga na mga characters, mga reindeers, mga ganon. So I grew up na ganon yung childhood ko kasi wala namang internet. Talaga maglalaro ka sa labas, ang sarap, 'di ba? Alam mo, magkwekwentuhan talaga kayo. Hindi katulad ngayon, halos di na nagkwekwentuhan yung mga tao, 'di ba? Laging nakaganyan. Kaya pag may mga anak kayo, 'di ba? Parang gusto mo sabihan, "Huy, be in the present naman, kausapin mo naman yung nanay mo or tatay mo, di ba?" But, yun yung feeling. And also, doon din, malapit doon, sa Rectoya, at doon din kami nanood ng Voltes 5. Kaya fan ako ng Voltes 5. Gusto ko talagang maging parang si Jamie. Yun talaga, di ba? Commander yun, di ba? And kaya siguro partly nag-Air Force din ako dahil gusto ko rin yun. And one time, I dressed up as Jamie Robinson sa isang Halloween talaga. Ay, grabe, panalo Baka may talaga. photo Pwede na niyo po lumabas. ba, Meron, nandun sa Instagram tsaka Facebook. Ay, nako. Air Force pa kayo. Pwede niyo po no, ba, Pwede Yes. niyo po bang itigaw yung let ball in? Sabayan mo. Ay, Siya po yung octopus eh. Busayin yan. Hindi ba ganyan yung boss yan. ni Little John? Pwede. Ay, hindi, yung maliit. Sino ba yung maliit? Si Mark. Ay, Si Little John. Si Little John nga po. Si yung Little maliit. John. Hindi pala bata si Little John, ngongo lang pala. Maliit siyang ngongo. Balik siyang Malito. ngongo si Little John. Oy, pero, let's vote in! Pero yung boses na yan, sexy sa ibang mga babae. Oo, talaga. Saan pong part ng mundo? Kaputin yan. Sabi sa inyo. Sabi sa inyo, no? Mas makakatulong kung may sungay ka eh. Makalaglag sungay yan. Makalaglag sungay yan, boss. Sa ganyan. Hindi, sa my God. sa Alaska, patok to si Roger. Alaska. Sigurado. Sa Amerika, yung type yung mga ganyan. Hindi, nakaka-communicate ka sa SEALs, di ba? Sample mo na nga, sexy boys. Sexy boys na ano. This is my sexy boy. Hindi, pagala mo ng konti. Papagalan mo. Hey. Ba't ka nanginig? Nakakagilig ka po. Ginagaya ko lang yung iba eh. Hindi naman nagagaya eh. Hey. Girl. Yung po yung weakness niya eh. G-I-I. Pwede ba woman na lang? Sige, hey woman. Hey, woman. Oh, yung. Parang... Pick my sandwich. Joke lang. Joke lang. Salbahay ka talaga. Sandwich na tapon na yun. Pwede itapon mo na. Speaking of pagpapasexy, kailan kayo naging into fitness, Miss Geneva? Kasi parang ang natatandaan ko, nagsabay kayo ni Miss Rachel Alejandro eh. Yan ang counterpart ko talaga. Si Rachel is
one of my best friends in show business. Nag-start ako nung tumira ako sa Amerika kasi for 6 years, nanganak ako dun sa 11-year-old ko na girl. And, Si Heaven po ba yan? Hindi, si Heaven is 29. He lives in LA and he has a girlfriend. My daughter, London, is 11. So, nung bumalik ako dito, meron akong pinsan, si Glenda, na kababata ko rin nun. Yun, she's into lifting weights. Barbell talaga, alam mo yun. And yun, because of her, nag-start ako mag-lift ng barbell, tapos nag-lift din, tumakbo rin ako. And ngayon, part na ako ng isang triathlon team called Century Try Hard. So, ginawa ko yung first triathlon ko last year. Hindi ako marunong mag-swimming. But nag-aral talaga ako under Coach Al Gonzalez. Magaling na trainer yan. As in, hindi talaga ako marunong mag-swimming. That's when I realized na when you put your mind and your heart into something, it's never too late eh. Pwede ka pa rin magkaroon ng magandang katawan, mas malakas na katawan. Kasi gusto ko pang tumagal sa mundo. And we all know na yung you have to be, you have to be active talaga. And ayusin yung pagkain, diba? You need sunlight, yung mga ganyan. And I learned also a lot more from my my jiu-jitsu gold medalist, national athlete na boyfriend ko ngayon, si Dean Rojas. And he's really teaching me how to, alam mo, to have a stronger body, yung ganon. So, I guess nasa partner mo rin talaga para i-inspire nyo and mahawa kayo sa ginagawa nila diba? So parang, sabayan ko na nga to. Alam mo yung ganun, pag tinatamad ako, titingnan ko lang, may abs to Kasama ang dami kasing tao, alam mo yung nagsasalita lang sila, nagwo-workout din sila. Yung pala, hindi naman kumakain halos. Siyempre, lalabas yung abs mo pag di, alam mo yung ganun, it's really a way of life. So, I realized na since I have an 11-year-old baby girl, gusto ko pa mas maging healthy ako. And syempre, hindi pa patalo ang Gen X inside of me. Na napaka-chill nating mga Gen X. Kumbaga parang walang drama, mas matibay tayo, hinahampas tayo ng tsinelas dati, o na sasabunutan ng parents. But it made us stronger. It made us, alam mo yun, mas wiser, diba? Mas pinakamagaling tayo chill. mag-adapt. Oo, diba? Adaptable talaga. Hindi yung tipong, alam mo yung tipong mga, may baha, magsiswimming pa. Alam mo yung gano'n? Yung gano'ng klaseng Filipino mentality rin na hindi lahat kailangan dramatic at parang, alam mo yun, ang hirap. Hindi. Ano yan? Challenge yan. Instead of looking at it na parang hirap, parang hindi ko na kaya. Yung sa pag-swimming pa lang, parang Grabe. hindi din ako marunong lumangoy. Marunong ako basic, pero yung lumangoy talaga ng malayo. Kasi 6-footer ka eh. Wala kang medyo motivation masakit. lumangoy eh. Hindi, masakit. Ganun ba yun? Nakangalay Eh, pag mahaba yung legs. Lunod na si Roger, nakatayo lang. Hindi, pero sabi nga nila, pag mahaba daw yung mga bias mo, mas maganda hagod mo sa tubig, 'di ba? So, I guess lakasan lang talaga ng loob. Kahit nung tumulon ako sa eroplano nun sa Bakit po? wala lang, bored ako. Anong airlines po ito? Stewardess! Ma'am, buksan mo ang pinto. Mali. Nagsama pa ng ibang mga tao. Hindi. Sa Clark. Mag-isa ako tumalon for extra challenge pa to. No? Yung kay Paolo Bigioni. Sabi nila ako raw una. Sabi, ba't ako una? Unahin mo yung asawa ko. Noon si Casey. Sabi, ba't ako una? Di raw. Tapos, yun nga. But I was able to do it. I think, ako kasi, malakas lang talaga loob ko na mag-try ng something. Ako kasi yung tipong tao na ito-try ko yung something. One time, pag di ko nagustuhan, di ko gagawin. Alam mo yung ganon. Pero sa atin kasi parang mas malaki yung regrets pag hindi trinay. Parang ganon. Siyempre, important sa akin to live life to the fullest. And yun, mag-enjoy. Diba? Because life happens fast. And kaya mas maganda na i-try mo yung something na gustong-gusto mo talaga. 'Di ba? Pag hindi mo nagustuhan, then iba naman, 'di ba? Wag tayong
huminto sa pag-aral, 'di ba? I'm back in college too, so I'm finishing a degree because I wasn't able to finish college kasi nga nabuntis ako noon. I had Heaven, my son. And dream ko talaga na makatapos ng isang college course, and Anong I'll be kurso po graduating dapat? Hindi, psychology. At saka, ako, psychology yung original, pero gusto ko business ad. So, para since I have may business din ako na ongoing. wellness, na called Geneva Wellness Institute. Isa siyang wellness and beauty, kumbaga parang it's parang a beauty place, Gusto mo magpa-skin tightening, gusto mo rin na mag-lose ng weight a little bit, It's a medical thing, like a medical center. Dapat parang talaga for sa inyo beauty. yun ang ganun ng business kasi syempre. Aesthetic center. Kita na agad yung effect, diba? Na hindi naman sa pagiging parang balidosa or kaartehan. It's more of yung hindi naman yung parang kailangan bumata ako. I'm not aiming for that. I'm aiming for, parang preservation of what I have now. 'Di ba? Hindi naman yung kung gusto ng iba na magpa-botox at wala silang linya. That's not my cup of tea. But somehow, at least yung skin, 'di ba, yung hair, yung pananaw ko sa buhay, 'di ba, maganda kasi as someone na mas may edad na, hindi ko rin pagpapalit yung age ko ngayon kaysa nung nasa 20s and 30s ako kasi ang dami pang uminom din ako noon, alam mo yun, kasi I was with someone na syempre Amerikano and mahilig uminom, and it was a fun time, 'di ba? And natutunan ko rin na hindi naman kailangan ganon, 'di ba? Na kung yung mga clubbing is done for me, alam mo yun. Ngayon, mas gusto ko na lang nasa coffee shop or sa isang restaurant na pwede tayo magkwentuhan. 'Di ba? Alam mo yun, mas gusto ko yung may natututunan ako whenever I'm with people. And right now, with you guys, I'm learning a lot. I mean, I know that being comedians, 'di ba? Parang ang ganda rin noon kasi yung buhay minsan masyadong dramatic, no? Sarap din na parang magpatawa na lang and make light of things, 'di ba? Kasi mas masaya yung buhay pag hindi masyadong seryoso. Pero responsable. Yes. You know what I mean? Oy, mga cool pals na nasa New Zealand. Uy! Hoy. Ano? Kumusta kayo? Mga Kiwis. Uy, Tara, magsama-sama tayo lahat at panoorin nyo kami at magkamustahan tayo dyan sa New Zealand. Nandyan po kami sa Auckland. September 6. September 6, Yan. Sa Auckland. Bruce Ritchie Performing Arts Center sa Massey High School. Online, bumili na kayo ng ticket sa Sinag Productions at na nasa Facebook ko. May link sila dyan kung paano bumili ng ticket. At hindi lang sa Auckland. Oh, meron saan pa, ba? diba? Mayroon pa tayo September 7 sa Christchurch sa The Piano. For tickets, go to Sinag Productions. Ang mapapanood nila dyan, stand-up, tapos May recording. live podcast recording. Ayos. Uy, alam ko, first time natin to sana wag niyong papalagpasin, ha? Oo, kasi pag pinalagpas nyo yan, hindi na kami babalik. Kawawa kami. Ne! Tigil na yung music! Hindi na ako alis yan! Hindi na ako alis no? Hindi na. Tulungan nyo kami! Hindi po kayo Tulungan nyo kami! Kita-kicks tayo lahat. Tulungan nyo kami. Christchurch! Parang awa mo na magsilabas naman kayo sa mga farm ninyo. Isama Sila nyo, lahat sa farm. isama nyo, parang gawin nyo na tong lakad ng pamilya. Isama nyo na lahat, pati yung mga kung sino pang mga Pinoy na pwede nyo bang makasama. Kahit Invite nyo ibang lahat. lahi na rin. Nandiyan po si Nonong Balinan ng Batang Quiapo, si James Caraan ng Batang Quiapo, si Ryan Rems ng Showtime Paniwan, si Muman Reyes ng Cavite. Kita-kits tayo, guys. Ayan. Minsan lang po kayo makakita ng taga Cavite dyan sa New Zealand. Huwag nyo na pong palampasin. Huwag niyo kapalagpasin. See you! See you, New Zealand. May tanong si Roger po. Ano? Yeah. Miss Geneva, Yes. anong ginagawa nyo sa pagka meron kayong Geneva Convention? Iba yun. Iba sa kanya yun. Iba yun, although connected yan sa military. Okay na. Iba yun. Oo, pagdating dyan, hindi ako may hawak niyan, pero... Hindi ba kayo magpatimuno nun? hindi. Oo, hindi. Magsabi ko totoo. Interrogation pa rin. Oo, pero gusto rin natin yung kailangan
equality ba amongst men, di ba? Miss Geneva, ano ang itsura ng araw ninyo? Kasi parang nakikita ko sobrang aliwalas ng, parang feeling ko kayo yung nagkakape tapos nakatingin sa sunlight. Oo. Actually, or nasa ilalim ng araw, nagpapaaraw ng kahit 10 minutes. Anong oras kayo gumigising? 8, 9, ganon. Pag mas maaga, kasi mahilig ako matulog. Gusto kong natutulog ng at least 8 hours talaga. Yun ang mas pipiliin ko matulog kaysa pumunta sa isang party ng kaibigan. And alam na nila, basta pag nasa South kayo, alam niyo kung nasan ako Alam mo, pumunta kayo. Kasi pag nasa South ka, yung muna pumunta Quezon City, di ba? So ito, special talaga kayo dahil pinuntahan kayo dito sa Manila. Thank you very much. Ako meron na Maraming ako salamat. i-share na memory kay Ma'am Geneva. Yung panahon pa na nagte-telebabad pa tayo lahat. Ay. Isa sa mga joke na sinabi sa akin ng isang babae, nakausap ko, sabi niya, nag-knock-knock siya. Sabi niya, knock-knock. I go, who's there? Maraming candy. Sabi ko, maraming candy who? Sabi niya, candies be love. I'm feel. Di ko, ngayon pala nag-gadget, sabi ko, nako, may hint kaya yun na. Ako yata ang nagsabi ng joke na yun sa kanya. Ikaw ba nagsabi? Oo. So type ka niya? Type ko siya. kaya- Pero bata pa, puppy love ba yun? Mga kaya type. pala yun yung song mo. Oo. Nagets naman niya. Ang sagot Lagi niya sa'yo, kayo. anak ng pala! Ayaw pala Nalala ko yun. Tapos, yun yung kanta. Ayun, ang sarap Candies magpa-cute be love. dati sa telepono, yung telebabad ka, tapos pag galit ka, babagsak mo. Alam mo, Ngayon yung cellphone mo, babato mo, hindi ayaw mo nang gawin. Di pa bayad, di pa bayad. Di pa bayad eh. Dati Ihampas. yung black na phone, di ba? Oo. Ay! Pwede mo i-release yung anger mo. Oo. Ngayon, Tapos wala. babatukan ka ng nanay mo kasi hindi dapat, di ba? Ang sarap din ng childhood. Anong pinakamatagal yung telebabad nung... Ay, hindi masyado. Kasi alam mo, nagka-boyfriend ako. First boyfriend ko si Paco eh. So, 18 years old na ako. Baduy, diba? So, yun talaga. So walang ka-telebabad. Usually, pag, Wala. Mga kaibigan ko lang. pag uminit na, lilipat sa Hindi, kabila. tapos yung nanay, maririnig mo, dahan-dahan Oo. yung nanay at tatay mo. Nakikinig. Ma, okay lang, ma. Ma, Naririnig ko yung hinga mo, ma. di ba? Ang kulit eh. Sa'yo, Kakaiba din yung mga parents natin kasi yung parents ng Gen X very conservative pa rin. Dahil yung parents nila, ganun din eh, di ba? Ngayon yung mga Gen X na parents, mga tawag nga nila, Jeprox na yung baga mas cool na, di ba? And speaking of Jeprox, Yan. meron Oo nga. part ako ng musical na lalabas sa November. It's called Jeprox. Yung music ni Mike Hanopol. So imagine mo yung Jeprox, yung mga Teacher's Enemy #1, yung mga kanta niya, lahat into one play, one musical. So, ayayin ko sana lahat ng listeners nyo, lalo na yung mga kaedad natin, yung mga parents natin. Panahon kasi na binabaliktad yung mga term, di ba? Jepox, Oo. which is projects. Di ba? Yun nga, Mga hindi ko nga alam na projects. yun eh. Roxy. Relos is yoyo. Ganyan. Ay, ganun Mga ba? terms, gano'n, di ba? Edit. Candies Bila. Hindi, pero yan yung Jepox is projects. Parang sa area, Yun sa mga na. kalye, ganyan. Anong character nyo dito, Miss Ako Jenny? yung girlfriend ni Mike Hanopol na naging asawa. Yes. Si Mike Hanopol po ba talaga ang... Hindi, pero siya yung ano. Hindi si Mike Sino yan? Hanopol. Pero excited ako kasi ang daming hit songs ng ano eh, nung Juan de sila la Mike Cruz nung din. Juan de la Cruz eh, di ba? Juan de la Cruz. Ganda ng mga kanta nila eh. Meron Kasama niya si Jeffrey. Si Jeffrey kasama ko dyan. Tsaka yung anak ni Dulce, yung magaling na kumanta na OPM. Yun si Mike Hanopol. So excited ako kasi may musical na mag-run ng buong November. So sana kayo rin. Saan po ang ano nito? Anong theater? GSIS Theater sa Pasay. Maluluha kaya si Sir Mike pag napanood niya to. Palagay ko kailangan magaling kami kasi magaling yun eh. Icon din yun sa rock scene. Ito ba ang first musical nyo, Miss Geneva? Hindi, ginawa ko na before yung West Side Story, ginawa ko rin Legally Blonde, pero yung OPM na original Filipino music, ito yung first ko talaga. Gaano katagal ang rehearsal? Preparation. Isang buwan ng Madugo. rehearsal niyan. Alam mo, ang musical, hindi ka naman talaga babayaran ng malaki.
I call it food for the soul kasi you're able to perform, sing, and act sa harap ng mga audience ng live. And sa akin, iba yun. Because I love performing on stage more than recording a song. No? Kasi iba yung energy, iba yung lalabas yung adrenaline mo, mas, alam mo yung galing mo, yung pagiging consistent mo, depende yan sa pag-practice mo. Depende yan sa pag-alaga mo sa boses mo, 'di ba? So, kung isang buwan ng run ng ano na yan, kailangan talagang hasang-hasa ako. Kailangan, alam ko, bawat galaw, consistent, precise. Diba? Paano yun? Ang dami niyong oras. Paano yung sinisiksik yung oras niyo? Kasi meron pa kayong upcoming concert sa September 13. Oo, yung concert ko na Gen Evolution, 35th year anniversary concert ko yun. Kasi I started with Smoky Mountain, I was 12. So, 35 years na yung Smoky Mountain. So, sabi ko, gawin ko na lang mag-isa since hindi pa pwede yung lahat ng mga kabanda ko noon. So, yun. Kaya sa Music Museum yan, September 13, sana manood kayo. My special guest will be my cousin and best friend, Donna Cruz, who lives in Cebu because she's married to the owner and one of the doctors of Cebu Doctors Hospital. So, pinayagan siya. So, she's able to perform with me and our cousin Glenda. Tapos, yung aking inaanak na anak ni Andrew E. si 4D, nandun din siya to perform with me. And si Sam Shof, na pamangkin naman ni Jeffrey Hidalgo, na isang singer din, sikat na sa mga kabataan ngayon, na isa ring inaanak ko. Talagang sa edad natin, ang dami ng mga inaanak. Kasama na sa show. Pero mga talented na mga inaanak na who are making their own names in the industry. So ito lahat ng mga hits since you started. That is correct. Hits songs. Tapos yung mga bago ring mga kanta na kailangan may Gen Z, Gen Alpha. Yung anak ko na 11 years old na sabi niya talaga gusto niya talagang she wants to become a pop star like me. And sabi niya, one time nanonood kami ng Grammys. I go, oh, wow, we were watching BTS. And I go, wow, that's amazing. Sabi niya, Mommy, you like the Grammys, huh? So I go, yeah, that's my dream. My dream is to go, And she's like, but I said, maybe it won't be me anymore. Maybe it'll be you. Sabi niya, okay, mommy. You know what? I mean, anything is possible in this world. Doesn't matter kung saan kang galing pamilya, basta malakas ang pangarap mo, bigay ni God sa'yo kung gusto mo diba? Talagang masipag ka, yung puso mo is in the right place, tapos mabait ka. Importante mabait, diba? Yes. So, kaya wala ka ng pag-asa, Roger. Di ba? Kaya gusto ko yung tanong kung may pagkasa pa ako sa Grammys Parang mabait naman siya, pero yung ugat niya dito galit. Yan po yung kasamaan niya. Lumalabas. Matalino daw pag ganyan. Pag maraming ugat na pag maugat ang utak. Wala lumalabas, Rems. Hindi nagpatalo. Wag mo natanggalin yung cap. Ano po, nababanggit nyo na po rin si Sir Jeffrey Hidalgo. Yes. Baka just in case po mabanggit nyo na makapag-guest po siya dito. Kasi nabanggit na po namin siya sa isang episode na gusto rin siya may special trivia po kasi si Ryan Rems kay Jeffrey Hidalgo. Talaga ba? Kumain daw siya ng janitor fish. Hindi na siya nawala sa isip ng mga listeners. Sige. Ewan ko kung Mandela effect, pero sigurado ko, napanood ko sa Channel 5, may dare sa kanyang kumain ng inihaw na janitor fish. Ginawa mo? Hindi, si Jeffrey Hidalgo. Ginawa niya? Tapos, tiniktik sa harap niya yung janitor fish. Okay. Kinuha yung laman. Tumikim siya ng isa. Basta tumikim siya, hindi siya dare sa ganun yung show Cool yun. Ano bang diferensya nun sa Para sushi lang naman siguro yun. Ewan ko. Puro dumi kasi kinakain ng janitor fish. Kaya janitor fish. So, yun ang rason kung bakit gusto namin i-guest si Sir Jeffrey para tanungin ko anong lasa. Isa ka palang vacuum cleaner, bro. Ang galing mo maglinis. Nakakapag-hangout pa kayo? Oo, lagi. Siya yung director ng Gen Evolution concert ko. Siya,
Ang bait niyan, sobrang bait. And cool na cool lang yan, sasagutin niya lahat ng mga gusto niyo. And by the way, sabi ko kay Kim kanina, sabi ko, uy Kim, taping ako ng Cool Pals ngayon. Okay naman sila, no? Mababait naman sila. Sabi niya, haha, they're gentlemen naman. Yan, no. I'll text them to take care of you. Kim, they're taking care of me. Matakot ka, Kim. Baka ako yung hindi masyadong behave. Yeah, pero behave naman ako. Kamusta, Miss Geneva, yung sinasabi niyo lagi, nababanggit niyo yung Gen Z and Gen Yes. Alpha. May mga na-encounter na ba kayong mga bagong artista, bagong singers ngayon na pangit ang ugali? No, I think it's hindi pangit yung ugali. I think most people, most celebrities now, it was easier for them to get, to where they are now. Parang kasi nung time namin, we had to audition. Talagang kailangan pumila na mahaba. So, mas mahaba yung hirap. Kasi before ako ma-discover ni Ryan Cayabyab, nagbagong kampiyon ako, nag-Little Miss Philippines ako. Pumila talaga kami. Pamangkin ako ni Tirso Cruz III na. Nung time na yun, sikat na sila. Nandiyan na rin si Sheryl Cruz as a kid. Pero hindi ako dumaan sa ganun na palakas. Talagang pumipila kami ng mommy ko, tapos I audition. So, ang akin lang, may nakita lang ako na iba na parang it was so easy for them to get to where they are now, na parang hindi masyadong naalagaan. Parang, kasi you have to be good to everyone around you, lahat ng staff, lahat ng mga nagsiserve for you, helping you, yun lang. Na parang, kasi syempre may anak din ako na Gen Alpha na 11, tapos yung anak kong isa is a millennial, di ba? It's more of, sana, di ba, na parang pag tumaas na yung estado mo sa mundo, gawin mo yung maging inspiration ka ng mga tao na who are looking up to you. Na yun nga lang yung behavior in terms of, yun nga paano mag-treat ng kapwa and i-treat yung sarili mo, na lahat naman tayo naging bata, lahat tayo nagkamali, di ba? Yun lang, na parang just take care of what you have now para mas tumagal, di ba? Longevity. Yung longevity. Ako nga, 35 years, pag gusto ko mag-teleserye, pag gusto ko nandyan pa rin, di ba? I'm really grateful. I don't have to be on top of the game anymore, but I know that when I get out of there, when I get on the stage, alam ko na kaya ko pa rin dalhin and nandun pa rin yung lakas, diba? Because it's something na mas may experience ako. And open ako to learn something new. Hindi ako yung parang tight ass na dun lang ako, old school lang ako. Hindi eh. You grow pagka open yung puso mo na yung pwede ka pa rin sabihan. Like my daughter would tell me, Mom, you have to dress like this or you have to this type of music, listen to Blackpink, listen to tama. Kasi pag na-stuck ka dun lang sa era na gusto mo, hindi ka mag-grow. Pero pag humble enough ka to learn and to listen to the younger generation, you will become better. Diba? Mas magiging, kahit nasa comedians, diba? Hindi naman pwedeng old school lang, di ba? Meron ka rin mga bagong natututunan because sa mga tao na mga nakakasalamuha mo, di ba? You learn from all people that you talk to, that you meet, di ba? And then, doon na siya sharpen yung what God has already given you, di ba? Lalagay mo dyan yung mga experiences mo sa buhay, di ba? You make fun of it because it's funny now. Pero looking back, nung time na yun, di ba, parang pahirap or ang hirap nito, ganun. Pero no, you can joke about it, di ba? So, it's really the people that we spend time with. That's why I value what we are doing right now because I'm learning a lot, Anong ito? Yung sticker, learning. Sa mga goals pala, sorry, Remsa, nakuha mo nyo na daw yung dream role mo. Yes. So, yes, my dream role, actually hindi siya role. Dream ko talaga maging madre. really? Nung bata ako. Kasi yung lola ko, Catholic yun, na may belo, tas laging nasa simbahan araw-araw hanggang sa nagkasakit siya, namatay siya due to old age.
nung mga bago Smoky Mountain, mga 11 or 12, pumupunta talaga ako lagi sa simbahan kasama niya, nakabelo, and nakikita ko yung Daughters of Charity, yung growing up dun sa St. Joseph School, sila yung mga madre nun. And sabi ko, one day gusto kong ganyan. Until I met pa ako, of course, a rock star. Mga rock stars na yan. And he's 5 years older than me, and then I fell in love, diba? But, yun, ngayon, nakuha ko yung pangarap na yan dahil gumawa ako ng pelikula called Nasaan si Jesus. And, yun, isa akong madre doon. Isa yung musical, pero pelikula. And napanood na namin sa Ateneo yung private screening. Ang ganda nung pelikula. And it speaks about yung mga nangyayari sa mundo, politics, yung mga religion, 'di ba, na iba-iba. And how it affects yung mga buhay ng tao. So, at least, 'di ba, nakuha ko pa rin 'yun. Medyo makapal lang yung lipstick ko as a madre. As a madre, no? Oo, Madre. ang daming madre noon. Mga pare, may bishop. Oh, and pagkatapos na palapakan sila, lumabas ko yung mga sisters, nagpa-picture. Sabi ko, pasensya na po kayo, napakapal po yata yung lipstick ko. Sabi niya, okay lang. Ayun. Pero naalala ko yung sobrang classic na sinabi mo na ang bagong kampiyon. Yes, diba? Kasi nung bata ako dati, pangarap ko rin sumali dun dati. Kaya naduwag ako sa audition eh. Kung mag-audition ka, ano yung kakantay mo? Piece? Siguro, pinapakanta kasi sa akin dun Tom Jones dati nung bata ako. Anong kanta nito? Sample mo naman si Sex Bomb. Ayan. Wala pang Sex Bomb doon. May distinct memory ka ba ni Bert Marcelo? Oo. Si Tito Bert. Komedyante rin yun. Nagpapatawa yung lagi. Tsaka napakabait. Kahit si Tita Pilita. Same. Alam mo yung mukha siyang glamorosa, diva, pero napakabait. Ganon sila. Yun yung mga old school folks, diba? Pero ba't ayaw mo kantayin yung... Oo nga. Ano ba kanta niya, no? Hindi, yung kanta ni Tom, yung I Who Have Nothing ni Tom Jones dati. Ayun. Sige nga. Sige. Introduce ka namin. Pwede ba i-introduce ni Ma'am Janice? Nandito po, ang 12 years old, galing po Novaliches pa. Ang batang-batang may balbas. Ryan Sarita. I who have nothing. I who have no one. Adore you and want you so. I'm just a no one with nothing to give you but I love you. Thank you. Sumari-wari-wap ka. Suwari-wari. Oo. Palapakan po natin yung batang ito. Ano yung pagkakanta? Ang lalim na boss, parang tulin-tulin na. Tom Jones. Tulin-tulin na ang bata. Tom Jones, good Toms. Pero gusto mo talaga sumali? Pero ginamit ko naman yung piece na yun nung 12 ako sa subdivision namin. Ayun. Nanalo ka. Nanalo ka. Ayan. Nanalo silang 2 car sticker. Hanggang sa susunod na tawanan dito lang sa Cool Pals. The Cool Pals is brought to you in partnership with Spotify and the Pop Network Entertainment. Ha? Bago na? Yes. And if you like our show, please follow us on Facebook, Instagram, Twitter. Wala nang Twitter. X na. X. And subscribe to our Patreon at our website, www.thecoolpals.com. Thank you so much, Geneva. Thank you po. Thank you very much, everyone. And more power, guys. Sana More po power. nag-enjoy kayo sa Oo, we will I did. ano,
subukan natin yung Jeff Rocks. Oo, nonood tayo. Not kayo. Saya manood ng Sama mga- niyo si Kim. Excited din siya. Oo, sasakay tayo lahat sa motor ni Kuya Kim. Sa best. Oo, lagyan natin ng kahoy. Tatlo sa... Gawin natin habal-habal. Alam mo, gusto kong bala ko mag-fit check kasama si Ay, Kasi Kuya. nag-gym siya. Nako, kailangan ko. Yung di ba lagi pinapakita ni Kuya Kim yung damit Yung niya? cowboy hat niya, di ba? Kaya nga gusto ko umulan ulit para mag-weather ulit siya na naka-brief. Pero si Kuya Kim may abs. Nakita niyo? Kaya nga. Oo nga eh. Tumanda. Yan ang dapat, di ba? Di ba May patalo? screenshot ako nung mga yon. Oh my gosh. Hi, Kim. Thank you, everyone. Thank you very much. Mag-guest daw ulit yan si Kuya Kim. Oo, may dala naman siya mga reptile. Yan. So, shoutout sa ating mga Patreon Share dyan. lang ako. Princess Baniquet, Jason Brion, Stephen Paul Monasterial, Adrila Dornado, John Michael Bucal Ablier, Kai Molina, Justin Tiempo, Colin Tagapulot, Gian Sige, Rovex Udela, Reza Coloma, Mark Balesteros, Alan Calyaje, Michael Angelo Ferry, Paulo Miguel, Marco Montesur, Richard Arevalo, Miguel Ramirez, Monty Blanco, John Dexter Austria, Christian Kiabiab at si Miss Lenay M. Mackenzie. Yan. At again, we'd like to invite sa concert ni Geneva sa September 13 Music Museum. Yes. And then also yung Jeff Rocks November. sa November. Okay, so we will include the link of those shows dun sa ating description. So sa mga cool pals na nakikinig yan, click nyo lang. And then for stand-up comedy shows, we have weekly shows sa Brickwall BGC, sa Uptown Parade po yan. Every Tuesdays and Thursdays, there's open mic. Friday and Saturdays, ang comedy specials. And then the Cool Pals will be in New Zealand sa September 6 sa Auckland. Wow! Salamat. Meron na pong 3 bumili. Mga baka pa yun, mga baka pa yun. 1,000 seater po tayo. So pag-iwalay na lang natin ng upuan. So sa Bruce Ritchie Performing Arts Center po yan sa Massey High School at sa September 7 po sa Christchurch naman sa The Piano. For tickets, go to Sinag Productions sa Facebook. At ako naman, dito po sa August 30 sa Cellar, meron po akong comedy special. And then sa September 6, si Roger Naldo sa Cellar din. Saka sa September 20 naman, si Muman Reyes. Yan. Dagdag ko na. Si Nonong, sa Linya-Linya. Sa Linya-Linya. Maglilinya-linya show ako sa September 27. Sana makapanood kayo. Pag nakabili kayo ng ticket, may libreng 200 pesos na voucher sa mga Linya-Linya merch. Sana makapanood kayo, baka Cool Pals. Ako din, dagdag ko na rin. September 12, meron akong show na Purview, Meshway. Hanapin nyo lang na social media ko. And then, sa Naga, kung taga-Naga kayo. Dyan, Naga. Naga, syempre. Meron kami show dyan with Comedy Wagon sa September 18 and 19. September 20 yon dito. Yan, sa September 20 naman sa Brickwall. Brickwall. Okay, kaming shows ni Roger. At for our Cool Pals recommendation naman from our Cool Pals librarian na si Jomar J. na Buhangin Brothers, congratulations. Ay, congratulations! Ay. Sold out! Congrats. Successful na podcast recording with stand-up show. Nanood ang anak ni Jomar J. at sabi ng anak niya, Daddy, balik ka na ng Qatar. Ay. Ano yung pinaggagawa mo? Maayos ang buhay natin noon. Huwag mo sirain ng pamilya. Yung episode recommendation ko, yung episode 650, dyan yung pinag-usapan nyo yung janitor fish ni Mr. Jeffrey Hidalgo. Nandiyan yung buong kwento rin ni Rems yan. Guess nyo, oo, yan. Dahil Yan? sabi ko. Ayun. Oo. Siya na next. Sige, Ayos. sige. Miss Geneva, hindi ba kayo ang dami yung pinapasok, di ba? Para ngayon, business ad school. Wala bang, pag pumapasok ba kayo na bago, iniisip nyo pa ba na, nako, baka kung anong isipin sa akin ng mga magiging kaklase ko, hindi na pumapasok sa utak Takot niya. lang nila. The joke. I'm kidding. Nagjo-jiu-jitsu na si Ma'am eh. I do things for myself, not for other people. So I don't really care what they say. Ang importante matapos ako, dahil yung gusto ko. Ang importante is maumpisahan ko at tapusin ko. Yun. Diba? Magandang perspective din yan dun sa mga taong gustong sumubok ng bago. Kasi laging yun ang unang pumapasok. Ano kaya sasabihin Or ng ibang tao? too late na. Or Alam mo, too late na to... Kung ikakaganda mo, kakagwapo mo, at ikakatalino mo pa, para sarili mo, ikakalakas mo, wala ka dapat ikatakot sa sasabihin ng iba. Yung mga nagsasabi lang ng mga yan yung mga medyo takot na mag-try ng something new. Kasi dapat, when you start something, you have to finish it.
Yun lang, 'di ba? So, wag kang mag-start ng something tas di mo tatapusin. Kasi kailangan good example ka sa mga anak mo, sa pamilya mo, yung mga tao na Nagmamatter. importante sa iyo, 'di ba? Hindi yung masabihin ng iba. You have to be yourself, you have to be authentic. Kasi pag nabuhay tayo sa sinasabi lang ng iba, sabi nila sa akin dati, nagtutupis pa yan. Ano na edad niya, nakakahiya. Pakailan mo, Basta kaya ba ko di ka pa. napasok sa school na nakatupis eh. diba? Okay lang naman yun. Diba? Well, wala namang problema yan. So, paano naman sila na-affect? But I think it's, kung ano lang yung, I think yun yung mga takot sila na hindi sila magtutupis, hindi nila magawa, di ba? And projection lang talaga ng nararamdaman nila, kaya sila ganun magsalita. And yung mga ganun, iniintindi ko na lang, hayaan na lang sila, huwag napansinin. Basta ako, tuloy pa rin ang awit ng buhay ko. Pero naalala ko si Miss Geneva, fitness rin idols ng mga babae. Oo. Yeah. Pag mas nagkakaedad, kailangan mas nagbe-build ka ng muscles para hindi lumaylay yung skin and mas malakas, 'di ba? Tingin ko magagalit lang naman kayo, Miss Geneva, mga insecure. Yun nga, kasi projection nga, hindi nila magawa yung ganon, 'di ba? So, but I do things for myself. Basta walang sinasabi yung pamilya ko or yung mga mahal ko sa buhay na sumusobra or ganon, wala akong kailangan baguhin. Yeah. Saka si Rems, ganyan din. Fit buff to. Talaga, patingin nga. Nag-i-exercise palagi yan. Desendan daw po kanya ng nakatupis siya. Nagwa-weather update. Panalo. Ay, lalakas lalo tong Woolpals. Sabay mo pa ito. Cute, 'di ba? Basta yun. But thank you, guys. Thank you ulit Pero meron ba tayong tali ng buhok para magawa natin ng mamaya. Habang na tayo ng tali, may pamura pala dito kay Muman. Yan, from Jerome Taruk, pag-greet ng happy birthday kay nag-aaya magbiras version ni GB Labrador, pare. Nag-aayang version mo daw ng beer Yung house. Si Kenneth Sundiam na nasa Canada. Kami mag-aantay nasa kotse na kami ng alas 10. Pag ako'y nagparinga ng cellphone mo, ilalabas ibabalik kita ng alauna. Sobrang accurate, pare. Ito. Isang solid na pasigaw na birthday pamura po kay Diyos GB para sa tropa kong si Melchor Ulap from Kenan. Solid na pasigaw. Melchor Ulap. Melchor. Ikaw, Melchor Ulap, ha? Ikaw, marami ka makakate. Ikaw, Pasigaw daw, pasigaw. Pasigaw? Oo. Puta, wag mo ako tusan, ha? Ikaw, wala kang kakabatan! Birthday mo lang! Pukila ka na mo, Melchor! Yan. From Alvin Tulagan, hello Cool Pals, pamura naman po kay Nagirian James, ang katrabaho kong bakal dito sa Taiwan, na si Tof Padol. Hello, I know that you are in Taiwan and all of the people there have small penises. I know that you are... You want a Nigerian to have a big penis. Takinayari Kaya mo tayo. ba? Yan. Yan siya. Ay, hindi. Kalahati yung Smoky Mountain. Yan yung Geneva Cruise solo na. Okay. Gusto mo ba yung kalahati lang? Dapat kalahati sa gilid lang, Rems. Gilid. Oo, sa gilid lang. Half lang, half. Half lang. Alam mo, natutuwa pa yung Rems kasi isipin mo, since bata talaga Smoky Mountain siya na fan. Tapos, tinutulungan siya ni Jenny. Gawin yung kanyang buhok. Hindi niya ito na-imagine. Ay, mahalaga po sa buhok yan si Ryan Rems. Mabako ang buhok Mas niyan. malambot pa sa buhok. Saka talagang nag-aayos ng buhok yan. Yan ay Ayan. gumagamit pa ng gugo. From Jake Jason Bagakay, pabati in unison ng mga Cool Pals na nasa United Kingdom na nasa Bennett and Don Barreto. 1, 2, 3. Putang ina mo! From Corina de los Santos, pamura po yung asawa ko na fan niyon na si Paolo de los Santos. Dahil na bumata ka rin. Araw-araw kayong pinipikinggan na buddy. Putang ina nyo. Tangina mo. Tangina mo, sinong bakal ngayon? Bumata si Rems, oh. Oh, di ba? Pala ang magpapagaling. Songits to dati. Songits natin. Gagawin songits ni ano yan. Tete, ako wala pa lang. Dito, sorry. From Justin Yerba, pamura po kay Sultan Ryan Rems. Happy birthday. Ang mga bakal na inggitira, Tom Tumambing. Thank you. Cool. Tom tumambing. Mga inggitira. Dahil nagpa-picture ko kay Geneva.
Kailan Kailan mo ba mapapansin ang aking lihim? Kahit anong aking gawin, di mo pinapansin. Kailan nahaplusin ang pusong bitin na bitin? Kahit anong gawin, di mo pa rin pansin. Rems, ilang Patreon na bagong sali? Para yung buhok na yan, tsaka naka-two-piece ka. Ilan? Sabi mo yung numero. 100 Patreon. Tanga, 200 na tayo ngayon, tanga. Bago. O, 100 Patreon. Top tier, ha? From Vincent C. Pakimura ng bonggang-bongga si Boga C kay Naiginan James. Hello, Boga C. I will pack you in the ass. Yan, from Sam Uy Sanguyo. Isang happy birthday pamura greeting in unison para sa pinaka-pogi kong asawa na si Jerome Sanguyo. Abay di, Putang ina mo, Jerome. From Aldrich Zubiri, pamura po ako in unison dahil ngayon lang ako nag-subscribe sa top tier Patreon Saint. Aldrich Zubiri! Putang ina mo! From Russell Renz de Mesa, pamura bayaw ko na bakal na nagpapanggap lalaki. Kenneth Manyalak ng Vancouver, Canada. By di, putang ina mo! Boss mo man, pamura naman po kay Kuya Roger, yung tropa kong mukhang ngongo na si Ryan Oku. Putang ina mo, mukha kang ngongo. Ryan Oku. Ryan Oku ba? Pinili mo, mukhang ngongo. Darwin. Tatlo yan ang ngungungo. Pumain na nyo. Ganyan, pamura naman po sa aking fiancé and converted cool pals in Nigerian Prince accent kay James si Jolly Agrano. Hello, Jolly. I will pack you in the ass multiple times. Yon, thank you very much po, Miss Geneva. This was really, Thank you po, ma'am. Thank you, everyone. And for stand-up comedy shows, please visit www.comedymanila.ph. Yahoo! Yeah! Woo! Oh no! The opinions of podcast creators, hosts, and guests are not necessarily reflective of the official stance of the Pod Network Entertainment, its hosts, or other network programs. The content created by the people behind the podcast is personal and not meant to harm any religion, ethnicity, group, organization, company, or individual.